Ay, Kaluwi, magandang umaga po. Ganon din sa ating mga tagapakinig sa lungsod ng Puerto Princesa at sa lalawigan ng Palawan. Good morning. Yan, oo. Manong Bert, paano ba ito? Ano ba yung gagawin natin dito? Paano yung gagawin paghihigpit daw ng panghuhuli ng alimasag? Manong Bert? Kaluwi, katunayan, nagkaroon tayo kahapon ng sinasabing stakeholders consultation sa Okay. ating mga mangingisda at sa ating mga partners dito. Oo. Ang issue talaga ay nagkamayroon tayo ng nakaban po ang ating crab meat industry sa Pilipinas sa US market. US market ang pinakamalaki nating US po ang pinakamalaking merkado natin. Bakit nakaban? Oo nga po, kasi ganito po yun. Ang issue po kasi ay sa panghuhuli ng alimasag, may mga sitwasyon na kuminsan na sabihin natin na i-entangle or naapektuhan ng ating Irrawaddy dolphin, lalo na sa Malampaya Sound. Yan. Sige, Malampaya Sound. Mamaya tayo pupunta dyan. Sige. Opo, at yan naman ay hindi naman unique sa atin, kundi ang alimasag kasi ang nagsusupply na malaki ay galing sa Palawan at sa Visayan Sea. Oo. Ang Visayan Sea, sakop yan ng Bicol Region, Central Visayas, yung Western Visayas, saka Negros Island Region, saka yung Mimaropa, Palawan. Okay. So, yan po yung maraming alimasag. Ngayon, ang Irrawaddy dolphin na ito ay makikita rin sa mga lugar na yan, kasama na rin sa atin sa Malampaya Sound sa Palawan. Apo. At dito po, ang issue po ay kung paano natin sa pangingisda ng panghuhuli ng alimasag ng ating mga kababayan ay hindi maapektuhan itong mga endangered species, Irrawaddy dolphin, yung dugong, yung ating pawikan, habang kumikita naman ng ating mga fisher po. Kasi sa issue naman ng alimasag, marami pa rin tayong alimasag, wala pong problema yon. Pero alam nyo, ang mga importing countries, kagaya ng Amerika, ay siyempre hindi lang yung welfare ng ating mga fishermen, yung kabuhayan, kundi yung welfare ng ating mga endangered species. Yeah. Concern nila yan. Okay. Ganon din yung, kahit na yung ating suno, di ba? Oh. Yung mga importing countries, yung gusto nila, huli yan sa tama, hindi yan hinuli sa bawal na lugar. So, ganun kalori ang inaayos natin ngayon. Oo. Ano itong Fisheries Administrative Order number 277, nilimitahan sa 500 meters yung kabuang haba ng lambat na maaring gamitin, no? Paano yun? Tama po yun. Yan po yung tinatarget natin na haba lang ng lambat kasi parang talagang sa totoo lang, pag mahaba ang lambat, yung chances na ma-entangle yung ating mga endangered species ay malaki. So, pero alam nyo naman, innovative naman yung ating mga kababayan na kahit nakahapon sa consultation, bibihira naman yung ating mga taga-Malampaya Sound, taga-Taytay na gumagamit nga ng beyond 500 meters. Karamihan doon, Numbert, kasi speaking of Malampaya, pabalik-balik ko ako doon dahil doon sa problema ng troll at saka yung illegal na panghuhuli po ng alimasag. Karamihan doon sa fisherman nakita ko doon, di gumagamit ng lambat, bobo eh. Bobo. Tama po yun. Tama ba yung ano ko? Tama ba yung ano ko? Bubo sa kayong pintol, yung individual na lalagay mo ng pain. Yan. Tama po yun. Kaya nga, actually, Kaluwi ay on the way kami ngayon sa site at kasama natin yung ating mga papunta kayo, no? Nyoginlo? Asan kayo? Malampay? Ay, kuha na po kami. On the way po kami sa site. Kasama po yung regional director ng Bicol, ng Central Visayas at ng Western Visayas at makikita natin on talagang magtitignan namin on the ground kasi po siyempre ang nakataya po dito ay billion industry po ito, yung crab meat industry. Alam mo Manong Bert, no, yung bobo okay lang yan. Bobo. Opo, ang bobo okay lang pero ititignan natin in such a way na kuan po yun, yung natings, may mga recommended tayo at kasi nakita ko doon, mayroon siyang yung ang pain nila, yung galing din doon, yung galing sa tahong, yung Oo, yung tahong kasi siyempre kuan yan, pain,
Oo, ma-attract sila doon. Kahit na yung bintol, may nilalagay din tayong pain. Alam mo ang nirereklamo sa akin, kaya binabalik-balikan ko yung New Ginlo, Manong Bert, no, maikwento ko lang sa iyo ng bahagya. Ang pinoproblema nitong mga nagbobobo, bobo o yung ano bang pronunciation? Bobo? Bobo yan. Bobo. Actually, kung yun ang term natin yan eh. Bobo, Ano, sige. yan. Oo, ngayon, yun yung problema nila, yung nireklamo sa akin. Ang kalaban nila dyan, yung lambat na panghuhuli nitong alimasag. Kasi, yung bobo nila, nakalatag yun, meron pa yung pabigat na bato para lumubog sa ilalim. Ngayon, ang bobo naman ay talagang dapat nakasubmerge yan. Doon Submerge, sa ilalim. Stationary yan, nakapirme. Ngayon, nilulubog nila yon, tapos tong mga naglalambat, dadaanan yon, so sira yung bobon nila, no? Tapos yung lambat medyo may butas yun, nakalimutan ko na eh. So yan yung problema dyan sa Malampaya at the same time yung troll. Maganda naman at iyon, ako nakukuha naman na mismo ikaw ay may person information sa mga bagay-bagay na yan. Pero sinasabi ko nga, dapat nga yan ay madali nating ma-resolve sa pagtutulungan ng mga ahensya na mayroon tayo. Actually, siguro nakukuha mo na rin yung Malampaya Sound na yan, yung Taytay San Vicente area, may tinatawag din tayo. Sako po yan ng NAIPAS, National Integrated Protection Area System, at mayroon tayong PAMBI yan, Protected Area Management. Tama. May PAMBI at saka protected area siya eh. Opo. Pangalawa, sakop din, yung LGU, siyempre sakop din yan. May mga regulatory ordinance din tayo. Pagkatapos, yung PCSD. Pagkatapos kami namang BIPAR, siyempre, nandiyan tayo pumapasok, yung ating mga fishing regulation applicable. So sabi ko, it's a matter of, ito, parte na rin ng mga nakuha namin kahapon, nag-surface itong mga bagay-bagay na ito. At siguro, kayo nga sa media, pagkatapos na ma-resolve natin ito, makakuha ng mga yung para po ba yung ating mga fisher folk ay hindi malito, yung mayroon tayong isang pulisya doon sa lugar, lalo na sa issue na ito, matulungan kami ng media na ma-explain ito, Kaluwi. Number, nakita ko kasi dito, no, sinasabi, layunin nitong pulisya na to, yung Admin Order 277, ano, yung paglilimitan ng 500 metro ng haba ng lambat, yung tinitingnan nito para matiyak at makatugon, no, doon sa industriya ng alimasag saka sa pandaigdigang pamantayan ng sustainable fishing, kabilang na yung rekisito ng Estados Unidos habang pinoprotektahan ang kabuhayan ng mga mangingisda at yamang dagat ng ating bansa. Itong problema na to diyan sa Malampaya, nung isang taon ko pa yan sinasabi, nung mabuti nandiyan ka, protected area, nakakahiyaman sabihin, hindi siya protected area na maituturing yung Malampaya Sound na yan. Diyan sa may bahagi ng New Ginlo at yung kaharap ng mga sityo dyan, dahil hindi po siya nababantayan. Troll fishing at saka yung illegal na paghuhuli po ng alimasag, nandyan po lahat eh. Kausap na namin yung PAMBI, wala silang magawa, LGU, wala ring magawa, surrender yung kapitan. Aywan ko kung sino tutulong sa mga mangingisda dyan kasi ang kanilang pinoprotektahan. Sabi ko sa kanila, ba't nila kayo sumali dyan sa mga nagtutrol na yan? Sabi nila, sir, kung gagawin namin yan, uubusin namin pati yung similye. Anong matitira para doon sa mga pang kinabukasan ng mga anak namin? Ubos ang similya sa Malampaya, hipon, alimasag, mahuhuli doon sa mga lambat na hindi dapat sila sumasabit doon eh. Lalaki pa yun eh. Iyan ho ang problema sa Malampaya Sound, Manong Bert. Tama yun, Kaluri, na nakakapsule natin po yan at tama rin ang observation nyo. Pero ito nga pa natin yan, yung fauna mayroon tayo na kinuha natin nga po na ma-implement yan, hindi lang sa Palawan, sa Malampaya, kundi ito nga sa mga crab fishery producing regions, ay itugon po yan sa isa ring
kondisyones na hinihingi ng ating export market. Oo. So, yan po yung pa natin at pati po yung sinasabi nyo nga, yung mga troll na yan, narinig na rin natin yan. So, talagang dapat po ang may primary responsibility ito yung LGU saka yung PASO. So, kami pong BIFAR ay nakasuporta po dyan at talaga pong siguro Kaluwi, talaga pong ito nga, papunta tayo sa site at talaga ma-document natin. Maasahan nyo po na magkakaroon tayo ng kahapon nga sa consultation natin, masaya rin tayo dahil may representative naman si Governor Ami, si Attorney Jeep Sahagon ay nandoon naman at asahan nyo na mariresolve natin yung mga issue na yan. Magkakaroon tayo ng win-win solution. Papoproteksyon na natin yung ating mga endangered species doon. Irrawaddy dolphin, sinasabi ko nga, ito ay siyempre parang mga tourism come-online natin dahil tourism ang isa nating industry dito. Kung ang Busuanga doon sa amin, yung dugong, makikita ko yan. So masaya rin tayo, makikita natin dyan sa Malampaya, dyan din ang Irrawaddy dolphin. Samantalang ang ating mga fisher folk ay kumikita naman ng maayos. Siyempre, yung mga troll na yan within municipal waters, ayaw natin yung part yan ng IUU na sinasabi illegal, unreported, undocumented fishing. Papanin natin po yan. Tingnan ko, ngayon, maputol kita. Pupunta ka dyan ngayon, siguro the next few days, ikaw naman yung tatanungin ko, anong tingin mong solusyon niya? Kasi ako tinitingnan ko yung PAMBI, LGU, barangay, wala magawa Kaluwi ganito yan lalo na the more nga na sana hindi mangyari yan sa Malampaya. Protected area pa yan, nakakahiya. Yeah, kasi ganito yan ang point nilang mag-operate na mga fishing gear doon ay yung ina-allow doon sa kanilang municipal fishery ordinance. So kung nakalagay sa yung municipal fishery ordinance, dapat yung ating mga law enforcement agencies, kukunin mo yan, huhulihin mo yan. Walang ang mga minsan-minsan sulpot pagka babanatan ko sa radyo, nandyan si Coast Guard, nandyan si Task Force Malampaya, pagka wala naman. May kanya-kanya tayo mandato, pati yan ay part pa rin ng ating, mayroon tayong ang tinatawag pa ng provincial Fishing Order Council, kasi alam nyo naman, siyempre ang fishery ay part yan ng ating food security, di ba? Siyempre, alam nyo, pag maraming fish, ay kuwan tayo, may maraming order, may kuwan tayo, secured tayo. Pero kung wala tayong makain, siyempre, kuwan ang mga food security. Tama yung binanggit niyo, food security. Malampaya, yung hipon, yung swahe, alimasag, tahong, nandyan talaga yan siya sa Malampaya, no? Gold mine yan gold mine para sa mga fisher folks natin Philippines yan, kaya nga Ngayon, kung hindi siya mapipigilan, in the years to come, pati yung dapat nalalaki na alimasag, swahe, hipon, madadali nitong troll at yung mga illegal na lambat, ay mauubos dapat nga pagpahingahin muna yung mga protected area naman yan, katulad ng Galunggong at Lapu-Lapu, nagpapahinga ng ilang buwan bago huhuli ulit Kaluwi ganito yan. Siyempre, kuka natin, PASO talaga, ang pinakakanya sa kayong LGU. Kukanin natin na diyan tuloy-tuloy na kikita rin ng ating mga piso. Yung win-win solution lahat. Dapat mayroon tayong mga course doon, kung saan ang Irrawaddy, i-spare natin ang area na yun, kung saan sila napukuhan. Pagkatapos, alam ko naman may mga in place na yan na kuha natin talagang matter of enforcing the law, yung ordinance. Tama. Yan tama po siya sabi nyo, enforcing the law. Sino ang tanong ko, ako tataya ko na rito yung trabaho ko nung birth, no? Yung sinasabi mong enforcing the law. Meron na nag-i-enforce, kaya lang, bukas dyan, wala naman, bukas. Samantalang may mga resources naman tayo. So kung talagang gusto nating protected area yan, para sa mga susunod na saring light, maprotektahan natin yung dugong, dolphin, at kung ano pa yung mga yamang dagat na nandyan, na hindi dapat inuhuli, ang mga siga ho dyan, yung mga troll fisherman sa totoo lang Kaluwi ganito, sabay din kami na talagang makikipagkita tayo sa Mayor at in fact kasama namin ng PASO kahapon para makwanto ito na ma-harmonize, iisa ang direksyon natin
Kasi hindi naman natin pwedeng kuhanin na LGU, PASO, BIPAR, or mga kuhan. Kukuhanin namin po ito. Wala ho, Magkaroon tayo ng isang, parang kuhan natin, hawak natin ang beat, isa yung tune natin, yung sayo natin. Basta pag nakuha po ito, asahan nyo, Kaluwi, ay mag-usap tayong uli at matulungan kami sa pag-disseminate ng tamang information sa ating mga kababayan. Sige po, ako naman, yung information ko, first-hand information at may personal knowledge. Hindi pwedeng sabing chismis. Dahil ako mismo galing doon. Nasa dagat ho ako, nangahabol ho kami ng mga troll fisherman dyan sa lugar. Anyway, Manong Bert, ayaw kong sirain muna yung umaga mo dahil alam ko, maganda ang mitiin ninyo. Sabi mo nga, isang daan tayo para sa kinabukasan ng mga nandyan, fisherman, at yung food security sa Palawan, mapanatili natin dahil dyan galing yung mga talagang mga yaman dagat natin na binibili sa palengke. Okay, Kaluwi, thank you very much. Thank you very much sa pagkakataon na ma-explain natin. Pero yun po ay talagang in progress po yung ating ginagawa para maayos po natin ang issue na ito. Matamang salamat, Kaluwi. Thank you, Manong Bert na Brera ng Regional Director ng BIPAR.